Hello guys, eto na naman tayo. So for today's video, i-share ko sa inyo ang isa na namang adventure trip ko dito sa Davao. Not only in Davao City, pati na din outside Davao City. Saan ba ito? Well, pupunta lang naman tayo sa isa sa pinakasikat na isla sa Mindanao. At yun ay ang Island Garden City of Samal. Alright! Kaya sa mga bago pa lang dito, please don't forget to hit like and subscribe sa YouTube channel ko. I-click na din ang notification bell para sa updates at latest videos. Sabado nga pala ngayon at gusto akong isama ni Joy sa biyahe nila papuntang Samal. Bale, may event kasi silang sasalihan dun sa isang bagong 5-star hotel at resort dun sa Samal. Baka daw kasi maabutan sila ng madaling araw sa pag-uwi dahil sa biyahe offshore. Okay lang din. Wala din naman ako masyadong ginagawa dahil wala din naman akong work pag Saturdays. At saka, at least, pandagdag na lang din sa magiging content ko. Well, oo nga pala, ang Samal ay ang isla na napapaharap ng Davao City. Paano nga ba makapunta doon? Bale, galing Davao, kailangan mo pang sumakay sa isang barge para makatawid. Pwede kang sumakay dun sa Sasa 11 kung saan may lancha dun na nagpapasakay ng mga tao. 10 to 20 pesos ang fare rate nila per person. At kung may sasakyan naman kayo, dun kayo sasakay sa Sasa Wharf. Bale, may mga naglalakihang mga barge na nagpapasakay ng mga sasakyan at per vehicle ang bayad dun. 80 pesos kung sa mga single motor, 50 pesos kung nakabisikleta, 250 pesos naman sa mga 4-wheel vehicles at 300 pesos and above naman sa mga malalaki sasakyan. Actually, kasalukuyan pa kasing kinoconstruct ang proposed bridge na magdudugtong sa Davao City at Samal, kaya matatagalan pa yon. Alright, 2pm na nang umalis kami ng bahay at mga 5pm na nang dumating kami ng Samal. Bale, dumaan muna kami sa isang beauty parlor. Kailangan pa kasing mag-makeup at magpaayos ng buhok sila Joy bago pumunta sa venue. Sabay BS na din ng mga attire nila. Umalis na agad kami, papunta dun sa venue ng event. Siya nga pala, ang venue ay dun sa Discovery Samal Resort, isang bagong 5-star class hotel at resort dito sa Davao Region. Di rin biro ang magpabook dito kasi napakamahal ng mga rooms at accommodation nila dito. Kaya swerte na din ang ma-invite at makapunta dito. Wala man kaming reservation sa mga rooms dito, nakapasok pa din naman kami at nakapag-tour sa iba't ibang mga areas at facilities ng resort. At grabe, sobrang lawak pala talaga dito. Well, may naabutan pala kaming beach wedding event dito. At grabe, sobrang ganda ng area ng wedding at ang ganda ng pagkaka-organize. I'm sure mahal to, pero I'm sure hinding-hindi ito malilimutan ng mga kinakasal. In fairness, marami ding mga tao sa araw na to. Yung iba Pinoy, yung iba naman mga foreign at purong may mga class. Una kami nag-tour sa area na malapit sa dagat. Yung may nag-beach wedding, may hall sila dito na may mga magagandang mga painting sa wall. Wala lang, nabanggit ko lang. Medyo may kalawakan din naman ang lugar hanggang sa napadpad na naman kami sa isang amenity ng resort na para ka na rin nasa arcade ng mga mall. May billiards, arcade games, shootout, board games, may bar at dance revo. Oh, hanep diba? Kaso, medyo pricey din ang rental at tokens nila dito. Maya-maya pa ay nag-tour na naman kami. Konting viewing na lang din sa mga paintings. Kaso, wala kami mapatanungan dito kung mga actual paintings ba ito ng mga artist o sadyang mga kinopya lang. Napadpad na naman kami sa sales department nila at grabe, ang laki at ang lawak-lawak ng mapa dito sa Discovery Resort. Kung tutuusin, di pa pala kami nangangalahati sa tour namin dito. At ang tindi, may villa din pala silang kinoconstruct. Ang laking business pala ng resort na ito. Apaka big time naman. May tao kasi dito na nagdidiscuss sa amin regarding sa malaking mapang ito. Maya-maya pa ay nag-ikot na naman kami paitaas. At grabe, isang malawak na pool na naman ang tumambag sa amin. May mga guest din naman kami naabutan dito na naliligo. At grabe, mabibighani ka din sa overview looking nito. Sa itsura at ganda ng pool nila dito, I'm sure mas gugustuhin mo ding maligo dito kahit magdamagan. Kahit ako nga, gustong gusto ko ding maligo dito. Nagpipigil lang talaga. Imagine mo, pagkaangat mo sa pool, overviewing naman ng Davao ang e-enjoyin mo. Katulad sa ground floor nila, may restaurant din pala dito at puro mga steak ang mga sinaserve dito. Pwede ka kumain sa loob, pwede din sa labas ng resto. Maya-maya pa ay nag-tour na naman kami paitaas para sa isang featured amenity ng resort. Sobrang dilim na din ng paligid. Medyo makulimlim din kasi ang panahon at parang ulan na. Kahit mga ilaw dito, di na nakayanan ang dilim. Maya-maya pa ay tumambag na naman ang isang malawak at napakagandang pool nila dito. At ang overviewing, grabe talaga. Kada akyat namin pa itaas, puro swimming pool ang bumubulaga sa amin. At ang lawak pa, may mga guest din palang naliligo dito. Restaurant din pala ang isang building dito.
Kaso, closed na ng pagdating namin at paakyat na naman kami papunta sa isang presidential suite. Kaso, di na kami nagtagal. Wala kasing masyadong mga tao o staff ng resort dito. Pagkatapos ay isa na naman paakyat at ito na ang huli dahil dito na din ang main entrance nila. Magtutour na naman kami sa tinatawag nilang floating chapel at grabe, floating talaga. May mga kalat pa dito. Marahil, dito galing yung bagong kasal na naabutan namin kanina. Malapit din pala dito ang venue sa event ni Joy. Maya-maya pa ay bumalik na kami pababa, yung malapit sa beach. Syempre, para makapag-dinner na din. Sa haba at lawak pa naman ng resort ay puro gutom na ang mga tiyan namin. Nakisakay na lang nga kami dahil di na namin kaya ang maglakad pa. Nag-order na agad kami pagkapasok sa resto at grabe, mabibigla ka talaga sa mga pagkain dito. May free peanut pala sila dito, parang pika-pika na lang din habang nag-aantay. Maya-maya ay dumating na agad ang mga order namin. Seafood chawan na ang in-order namin na kasama ko. Ito lang kasi ang kaya sa budget. At grabe, good for 3 to 4 persons na ang pwedeng kumain dito. Mukhang masusulit ang mahaba-habang lakad ko kanina. Plus, unlucky pa masyado ng mga shrimps. Nag-order din pala ako ng mango shake. Mas mapapatipid kasi ako dito kesa sa soft drinks. Hehe, in fairness, kahit chow fan at mango shake, sobrang nagustuhan ko din naman ang mga kinain ko. Hindi dahil sa tinting gutom, pero sobrang sarap na din kasi. Kahit ang rice, malasa din talaga. At ang sarap din ng mango shake. At may konting slice din na sinali dito. Alright, pagkatapos magpakabusog ay naglakad-lakad na naman kami sa last destination namin, dun sa sakayan ng mga fast craft. Tapos na kasi ang event nila Joy at may mga guests sa event na nagsisiuwian na din at sumakay dito sa mga fast craft. Maya-maya pa ay nakita-kita na kami ni Joy at dito na nagtatapos ang kwento natin. Maraming salamat sa panunood hanggang sa dulo. See you ulit sa mga next videos ko and of course, enjoy!